May masayang tao na naman today. Familiar ba ang tawang yan? Napaka-familiar? Alam mo yan? Ay! Hindi niya nakinaya. Alam mo yan? Oh. Labas na naman po ang gilagid niya, ladies and gentlemen. Aktres at celebrity mommy na si Judy Ann Santos ibinida sa publiko ang kanyang bagong hairstyle bilang paghahanda sa kanyang bagong project. Mula sa latest Instagram stories ng kapamilya aktres na si Judy Ann Santos ay masaya nitong ibinahagi ang isang maikling video kung saan ay mapapanood na nagpapagupit ito sa kanyang malapit na kaibigan at trusted hairstylist na si Jing Mones. Sa video na naibahagi ay mapapanood din na tila nagkakatuwaan at nagkakabiruan pa ang dalawa. Ayon nga kay Judy Ann Santos ay ang new look nga niya na ito ay bilang paghahanda para sa kanyang bagong project, subalit hindi naman ito binanggit ang mga detalye kung ano nga ba ang bagong project niya na ito. Samantala, kinakiligan naman ng maraming netizens ang kamakailan lamang na video ng mag-asawang Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos kung saan ay spotted silang kumakain at nagdi-date sa isang resto. Sa video ay mapapanood na habang kumakain ay nagbigay sila ng advice at tip kung paano mapapanatiling matatag ang isang relasyon. Narito panuorin natin ang buong video at ang nakakatuwang video ng new hairstyle ngayon ni Judy Ann Santos. May masayang tao na naman today. Familiar ba ang tawang yan? Napaka-familiar? Alam mo yan? Ay! Hindi niya nakinaya. Alam mo yan? Oh. Labas na naman po ang gilagid niya, ladies and gentlemen, sa kaligayahan. Yes. Sana si Juan Sarte maging masaya. Yung pagtrabida sa atin. Okay, so... Diba? Si Juan Sarte, wag na, tama na yan. Wala siya ngayon, so... Gagawa kami ng bagong look para sa bagong project. Ano ba yun? Yes, kasi si Jing lagi ang gumagawa ng mga bago kong looks sa lahat ng mga projects na ginagawa ko. So, siya ang mastermind ng buhok ni Juday. Alam mo yan. What are you eating? We call this super scramble. Super scramble. At ang flavor nito... Quit na kami. Ating na kami. Personal favorite ko kasi yun na ang bilo-bilo. So, when I was thinking of dessert, para inisip ko na mas okay kung ginataang bilo-bilo na malamig. Yung talagang may yelo. Kaya may ginataang bilo-bilo kami super scramble ngayon. So, this is just small flavors. I also made ube halo-halo and mais con yelo. Bilo-bilo. These are chunky. These are not actually not desserts. Para sa akin, merienda class na din. Kasi, check this out. It's a halo-halo. Okay, so what do you have here? It's ube halo-halo. Ube halo-halo, and then you got bananas. Kamote. And then what are the beans? The mungo beans. Uh-huh. And we have pinto beans. And then our house-made leche flan. And then this one is your mais con yelo. With your cornflakes and leche flan on top and all of the good stuff. Drizzled with dulce de leche. There you go. What's your favorite? Ako, personal favorite ko yung beef pares and chicken pastel. Oh, sobrang sarap. Favorite ko din yun. Oo, ikaw din. Okay, last week, ang pinagtripan ko, 3 araw, dire-diretso. Beef pares, tendon. Pero, yung ka-pair niya, yung pinapalitan ko. Beef pares, tendon. And then, pinapalitan ko lang, pinipare ko siya with liempo. Kasi, sa lab, choose only one. Pero sa ulam, pwede mag 2 time. Kaya, dito na lang tayo sa ulam, ha? Dito tayo, babawi tayo. Actually, today, nag-3 time nga ako. Oh, 3 time. Pinayag ako naman. Dito. May lisensya tayo mag 3 time. Pwede man 3 time dito. Basta dito lang. So that, the tendon, and then the chili garlic rice. And ako, sa bahay, ang paborito ko personal is the ginataang sitaw kalabasa. Pero dito, yung pinakbit.
pinakbet yung aking paborito. Oh, hindi siya mahilig sa pinakbet. Yeah. Wow. Pero ito, nagustuhan niya yung pinakbet. Sa mga hindi nakakaalam, si Judy Ann Santos ay chef. Chef siya. Actually, pati si Ryan, pareho sila nag-culinary school. Pero ako may nag-culinary. Ang tanong ko sa inyo, kailan kayo nagka-interest sa food? Mahilig talaga kami kumain. Yun yung Parang bago pa nag-spark. kami, parang yun yung isa sa mga pinagkasundoan namin bilang magkaibigan, yung paglabas sa pagkain. Okay. Doon naman nagsimula eh. Yeah. I mean, sa set pa nga lang. Actually, hindi pa lang malabas. Sa set Yeah. pa lang nagkakasundo na kami sa pagkain. Tapos hanggang sa lumabas, hanggang sa eto na hanggang sa naging angry dobo na. Tapos, yun, hanggang ngayon, hindi pa rin kami natitigil. Actually, part ng question, pero si-segue ko na ngayon. Totoo, I guess, totoo yung chismis na food can be a way to a man's heart. Ay, oo. Oo. Kahit in a woman's heart. Anyone's heart. Oo. Eh. Kaya nabuo ang Angry Dobo. Oo. Because of that beautiful lover's Kaya nabuo yung angry, parang nag-away tayo. Nag-away kami. Nag-away. Oo, kaya siya Nag-away angry, kami sa diba? ibang bansa. Kaya siya angry. Oo. Doon Kaya, nangyayari siya, hindi siya beautiful. Ngayon na lang siya beautiful. Guys, umaba yung pagluluto dahil para lang hindi ko siya tabihan sa kama. Tapos ayaw din niya ng katabihan ko. So, okay, pagising niya, nagluluto pa rin ako. Paghatag ko ng pagkain, tsaka ako natulog. Then, Angry Dobo was born. Kasi Wow. habang kinakain niya, naisip niya, ano mo naisip? Ano pangalan? Eh, sabi ko, sarap eh. Dapat niluto ko buong gabi, galit eh. So, naturally, uy, angry dobo. Pagkakain ko, doon ko na lang siya nilambing. galing. Ayos naman. Salamat sa away na yun, meron tayong Angry Dobo ngayon. Oo, pero noon hindi siya sweet, promise. Parang na-imagine ko na. Ngayon na lang, Lahat ng ngayon na mga siya. LQ talaga, may sakit sa heart. Ay, oo. Ako, ano ba yung mga love eat hugot na yan? Speaking of love, eat hugot, dito sa restaurant, makakita tayo ng mga hugot lines. Tell us more about it. We're actually encouraging our guests. They can ask for the colored pens. Pwede silang magsulat sa mga glass. Kung ano yung love eat hugot nila. Johan, meron na dyan. Yung kaklase niya, meron na dyan. Si Luna na meron rin dyan. Yes. Isipin mo ba ang love eat hugot ni Luna? Ano? Hi, Mommy, I need my bulaluso. Love kay mommy, eat bulalo. Eat bulaluso. Dati kasi Angry Dobo eh. Ngayon, naging Cantina Angry Dobo. Bakit ganun yung name? Well, we opened pre-pandemic. And this was the first branch. Wala pa yung Ingrid Dobo Westgate noon. And it was really cooked. Every time you order, we cook your food fresh. No? And then, it got popular. And then the pandemic hit. And then nawala yung mga students. So we had to resort to, for a while, we had to resort to online selling. And then when the customers started flowing back in, and then the students came back in na slowly, we had to adjust our service model. Meaning, the demands were faster. Tapos yung iba kasi pumupunta sila sa Westgate with their families. So dito sa Angry Dobo staff, ang gusto nila ng experience, mabilis, mura, saka mas maraming pagpipilian. Hence, Cantina Angry Dobo. Sino yung inisip nyo nung binubuo nyo tong concept? Ayun, no? Yun, panganay namin. Ayun. Yung sa student, Yeah. malapit dito sa area. Our daughter is a freshman in college, and she's really our target market. So, saan siya kumakain, anong kakainin niya, how does she eat, even the way she spends. So, yun yung research namin. So, yun yung tinatanong namin, ate, how much do you actually spend in your lunch? Ganyan. So, kaya namin talaga minodel yung Cantina Angry Dobo. Around yun, the students talaga. And office workers, kasi mas limited yung time ng mga breaks nila. Kaya naka-time din yung pagbuo ng service. When we plan this, talagang dapat yung pagkain kompleto na within the 5-minute time. So yun yung pinactice talaga namin. Kailangan malaking consideration na mailabas agad yung pagkain. Kasi very limited lang yung break times ng mga tao. So, at least,
we should be on top of mind kapag magbe-break kasi mabilis yung food dito. Tsaka masarap kasi cook meal talaga siya. Yan. Dito hindi namin sasayangin yung pera at oras nyo. Kung may papakainin kayo, dead or alive, sino at ano isa-serve nyo? Ako, pati ba dead? Ako, Dead or alive? Dead or alive? Wow! Ang dami. Unang-una yung lola ko. Yung lola ko. Kasi, fans ni Judy Ann yun. Nabubuhay ko. I think, hindi na ako inabutang artista ng lola ko. Major artista pa niya. Fan ni Judy Ann. Tsaka masarap magluto yung lola ko. And pagmamalaki ko talaga yung luto dito. Doon sa Sarap naman madaling. si Ate Bina. Kasi isa sila talaga ni Mami yung naging inspirasyon ko. Yung luto nila yung basically yung hinahabol kong luto. Yeah. Yung adobong puti, halos ganyan magluto si Ate Bina ng adobong puti. At saka feeling ko, mapaproud siya. Mapaproud talaga siya. Ang layo ng narating nung influence niya sa akin when it comes to food. Meron akong favorite dito eh. Hindi niya siya mabibili. Kasama siya pag order kayo ng bento. Oo. Ayun. Okay. Paano ba nabuhay yung ice candy? Basically, matak na yung ice. We want happiness namin ng ice candy, di ba? Magkano lang yun ng araw. Dito, libre lang siya when you get the bento plate. Kasi talaga, it's an experience na hahanapin mo. The flavors are yung mga flavors na binuo ko, mga flavors na panghugas talaga ng palate. At saka ano siya, pang-period nung ang tagal na walang ice candy ngayon eh. At saka gusto namin siya i-introduce sa mga students. Yeah. Bilang bata yung nga, hindi alam na kung ano yung ice candy. May certain year lang. Okay. Explain. What? You thought it was ice cream? Accidentally, I did it accidentally. But you knew it was ice candy? Yes. You didn't know how to eat it? Yes. What? Yeah, did you see me eat it? Yeah, but you didn't know what it was the first time you saw it. No, I said it differently kasi. Iba yung nasa isip ko. But you know what ice candy is? Okay. Lychee. So, may mga weeks na magpapalit ng flavors yan. May calamansi, there's pineapple also. So, bumalik Oh, lang kayo yes, na bumalik. I haven't tasted the pineapple. Bumalik kayo para malaman nyo kung ano yung ice candy of the day and soup of the day because it changes. Luna? Yes, you want to say something? What's your favorite so far in Cantina? Bulalo. The bulalo soup. Yung libre sa Yung sa bread. And the pares, right? The pares. Yun. Kantong-kanto na kumain to eh. Pares at bulalo soup.